Good morning guys! Welcome again sa Konting Kulitan at mas maraming kaalaman dito sa Scoot Monkey. Now, what I'm going to discuss right now is yung eto, lagi kasi tinatanong sa akin to sa page natin, nagpi-PM sa akin, tsaka comments doon sa mga past videos natin. Gusto na i-discuss regarding about doon sa CVT upgrade. Ano nga bang purpose nito? Anong meron? Bakit tayo kailangan mag-upgrade? At ano ba talaga ang benefits na nakukuha dyan? So, first question. Sige, sagutin natin. CVT upgrade, maganda ba? Ano ang purpose? Now, the purpose of this, for example, ito, yung variator, pulley, o kung anong tawag man nila dito, variator, pulley. Ito kasi, usually, ang mga upgraded na CVT, iba ang degree angle. Yun dito. So, it enhances the engine capability. Now, anong ibig sabihin ko doon? The more na mas maganda yung angle mo dito, the more na mas mabilis ang akyat ng belt. So, mas gaganda arangkada, mas gaganda ang top end power. Of course, kailangan yan, kasandwich niya, yung drive phase. Kasi yan ang parehas na nag-aakyat ng belt. So, ganyan yan. Ganyan na nagiging purpose niyan. Pagka galing sa idle, pag umakyat yan, iakyat niya ang belt. So, the more na mas maganda ang degree angle na ito, the more mas mabilis umakyat ang belt, the more mo mararamdaman na parang may power ang motor mo. So, anong nangyayari kasi, nagiging misconception to eh. Sinasabi nila, pag nagpalit daw ng CVT, mas bibilis ba ako? Tatakbo ba ako ng sobrang tulin? Ang sagot ko dyan, yes and no. Yes, gaganda arangkada mo. Tatakbo ka. May top speed siguro konting-konti. For me, sa experience ko, ang top end speed nito siguro kung tumatakbo ka dating ng mga 100, magkakaroon ng konti power, 105, 107, 108, depende. Pero hanggang doon lang. Kasi the engine can only do so much. Again, ang engine natin is 150cc lang. So 150cc sa Primavera and Sprint, iisa lang ang output niyan, ang engine. So, hindi pwede na sagad na yung makina mo and then tatakbo ka pa ng sobrang tulin just because of this one. No, hindi. That's a misconception. Gaganda lang ang torque mo, gaganda ang andar, gaganda ang arangkada. Kumbaga, mas mabilis mo lang marireach ang top end power mo. Like for example, mas mabilis mo lang ma-reach yung 0 to 100, mas mabilis mo lang ma-reach yan. Kasi then again, iba kasi yung degree angle na ng belt. I mean, nung drive phase and yung variator. So, yung pag-akyat ng belt, mas mabilis na. Pero it doesn't necessarily mean na tutulin ka. Meron lang ganong feeling. Kasi gaganda eh. Mag-iiba yung andar mo eh. Mag-iiba yung torque eh. So, it enhances the power ng engine. Now, if you want to go faster, kung gusto mo na mas mabilis, marami pang mods na pwedeng gawin. Marami pang dapat i-consider. Like for example, ito, yung mga clutch and bell, kailangan mo na magpalit niyan. Torque drive. Of course, fly balls, kung paano natin i-tune yan. Yung, again, ang tuning ng mga fly balls natin doon sa ating variator, depende yan kung anong gusto mo. Low-end power, middle power, o top-end power. Depende yan sa kung ano ang riding attitude o riding style ng ating rider. That's the reason why, pag dito sa shop nagpapakabit sa akin ng mga variator, lagi ako parang may interview portion. Usually, tinatanong ko ang kliyente ko, Sir, tuwing kailan nyo ba ginagamit ang motor nyo? Mabiyahe ba kayo? Mabihilig ba kayo sa mag-North Loop o pumunta kayo ng Benguet, Baguio, or what? Or ginagamit nyo lang to every weekends lang, tatambay lang kayo sa coffee shop? Kailangan nyo ba yung stop and go power lang? Usually, ganun lang ginagawa kong interview just for me to know kung ano yung dapat na fly balls or ano yung dapat na tono na gagawin ko for the client. Kasi for example, ang client, for example, ginagamit niya lang weekends lang. Boss, weekends lang ako, tumatambay lang ako sa mga coffee shop, dyan lang ako, BGC or somewhere. Sabi niya, so, sa akin, nakikita ko pagka ganon, itotono ko yung variator niya and yung mga flyballs niya doon sa medyo puro arangkada kasi puro stop and go eh. Stoplight, go, and then stoplight ulit. So, mas gusto niya yung mas may power ng konti, doon yun yung binibigay kong upgrade, sa kanya, tuning ng fly balls. Now, kung ang rider naman ginagamit ko yan boss for daily commute, minsan malayo, minsan malapit, weekend, minsan nasa Marilaki ako.
Okay, so pagka ganun ang nakikita kong attitude ng rider, ang ginagawa ko sa kanya, sige, middle power tayo. May power ka from 40, 60, 80, may power. So in short, alanganing overtake, meron ka, may power ka pa. And then yung mga uphill ng konti, yan, medyo may power yung motor. So, much better than the stock. Usually, yun naman talaga ang ano ng variator natin. Now, ang rider, for example, rider, boss, North Loop ako lagi, Philippine Loop, ganyan, mga malayuan na biyahe. O sige, malayo yung biyahe, lalagay kita sa top end power. So, the top end power, it means, magsasuffer ang arangkada mo, pero top end power meron ka. Power from 80 to 100, maganda. Yung tipong alanganing overtake, meron. Meron kang magagamit, tapos mga panduluhan na takbo, yan. Yun, doon ko naman sineset ang power ng top end power. So, maraming we need to consider a lot of things sa variator kung gusto mo lumakas at mag-iba pa ang performance ng motor mo. Like ito, yung mga center springs, marami ka papapalitan. Springs ng clutch, kailangan match yan sa lahat. Hindi pa pwedeng iba-iba yan, hindi pa pwedeng pwede na to. Maraming trial and error dyan, maraming testing na gagawin just for you to make sure lang na ang ating variator match. Kasi again, engineered yan na magkakasabay. Okay? So if you have a specific brand na ginagamit, engineered yan na magkakasabay. Dapat parehas din ang clutch and bell, springs, fly balls, drive face, lahat yan magkakasama dapat yan. Engineered yan na magkakasabay. Okay? So, yun ang dapat nyong gawin. Yun ang dapat nating tatandaan lagi every time na nag-upgrade tayo ng CVT. Okay? So again, ulitin ko, it's a misconception yan na sinasabi nila pag naglagay ka ng CVT, tutulin ka. No, hindi. It only enhances the power. If you want na mas mabilis, mas matulin ang motor mo, isa lang pwede mong gawin dyan. Mag-bore up ka ng engine. Itaas mo ang horsepower. Now, maraming pwedeng gawin. Pwedeng super stock. Pwede ka mag-upgrade ng block mo na mas malaki, 183cc, 200, 240cc, whatever. Kung anong kaya ng budget, yun ang pwede natin gawin. So, again, ulitin ko, there's no replacement for displacement. Kung ang displacement 150cc, it's only, hanggang dun na sa capacity ng 150 ang kaya. Na if gusto mo ng 150, mas enhance, maraming pwedeng gawin. Pwede ka mag-port and polish, pwede ka mag-mods dun sa head, maraming pwedeng gawin. Pero then again, once na may ginalaw tayo sa engine kasi, minsan it suffers the durability. Kasi iba pa rin syempre ang takbo or iba pa rin ang durability ng factory settings ng ating engine. So, if you want to go for durability, I would suggest stay stock as possible. Palit ka lang siguro ganito for better enhancement lang ng takbo. Other than that, okay na. If you want a higher displacement ng motor mo, it depends on you kung anong bore up ang gusto mong gawin. So, again, didepende lahat yan sa budget ng client and didepende yan sa kung anong gustong takbo ang gusto mong marating doon sa motor mo. So again, inuulit ko to, pwedeng tama ako, pwedeng mali ako. This is for my own opinion and this is from the kung paano ko siya inaral at yung doon sa experience ko sa pagbomotor sa matagal na panahon. So, again, ulitin ko, it's a misconception yan. Yung mga ganyang sinasabi nila na nag-upgrade ka na ito, tatakbo ka 150 kilometers per hour. No, hindi pa pwede mangyari. Pwede mangyari yon downhill. Even bisikleta Kahit downhill, wala namang makina yan, pero tatakbo ng ganong katulin. Pwede, it's possible. So, again, it only enhances the torque ng engine and also top end power konti lang. So, kung meron man konting-konti, pero it depends. So, again, dun sa paano mo itono at paano mo palita, alin ang mga bigat na match doon sa flyballs, match doon sa rider na totonohan natin. So, it all boils down to one thing, nasa tuning pa rin yan. Kasi hindi pa pwede. Minsan kasi iba, nakikita ko iba, nagtutune sila nagtetest, nagtetesting ng motor. Sabi nila, boss, okay na. And then, ibibigay nila doon sa rider. And then, not even considering yung power over weight ratio. Like for example, ako, ang laki kong tao. And then ako, tinesting ko okay na para sa akin yung motor. Ang sasakay na rider sabihin natin mas malaki pa sa akin. So sasabihin niya, boss, parang wala naman nangyari sa motor. Paano kasi chinun ko sa akin
hindi ko chinundun hindi ko tinake in consideration yung body weight niya versus dun sa power na kaya ng motor. So same thing goes sa like for example, maliit yung rider, pinatesting niya ngayon yung motor sa medyo mas malaking rider. Sasabihin niya, hindi naman malakas to sasabihin ng mas malaking rider. Pero para doon sa maliit na rider, malakas sa kanya kasi mas magaan siya So again, power over weight ratio lagi. Yan ang laging lagi natin tatandaan. Hindi pa pwedeng ang motor ng isa ay mas matulin kaysa doon sa isa. Pwede yan, oo. May modifications doon sa engine. So again, depende lahat yan. So that's the reason why ako, again ulitin ko, lagi ako nag-interview sa client ko before ako magkabit ng ganito at before ko i-tune. So, it's all up to you guys kung anong gusto nyong gawin dyan sa motor nyo. Pwede kayo mag-bore up, pwede kayo mag-super stock, pwede kayo mag-CVT upgrade lang. It all depends on you. Pero yes, ang sinasabi ko lang is, ang CVT natin, meron talagang performance yan. Hindi yan ginawa just for aesthetics or may performance yan. Iniiba niya ang takbo ng motor and then iniiba niya ang buka ng belt. So mas maganda at mas enhance ang power ng 150cc. So that's it. Hopefully guys, naintindihan nyo lahat ng aking pinaliwanag dito tungkol sa CVT upgrade. Ulitin ko, pwedeng tama ako, pwedeng mali kayo, pwedeng mali ako, tama kayo. It all depends on you kung paano nyo gawin at paano nyo ikabit yung mga CVT na yan. So then again guys, sana may natutunan kayo and hope to see you again on the next video. Thank you.